Young Rodrigo Roa Duterte. Formal lang pinirmahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang conforme para maging abogado niya sa International Criminal Court ang British-Israeli lawyer na si Nicholas Kaufman. Si Vice President Sara Duterte naman hindi na raw bahagi ng defense team. Yan at ang latest sa The Netherlands sa report ni Mariz Umali. Nabisita na ni dating Executive Secretary Salvador Medialdea si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Scheveningen Prison sa The Hague, the Netherlands. Ayon kay Medialdea, maayos ang lagay ng dating Pangulo at nakabawi na rin ng tulog. Nagpulong kanina ang kampo ni Duterte para isapinal ang bubuo sa defense team. Sabi ni Medialdea, tanging ang British-Israeli lawyer na si Nicholas Kaufman pa lang ang pinirmahang conforme ni Duterte para maging abogado niya sa International Criminal Court o ICC. Meron ko siyang napirmahan na isa. Sino lang po yung mga pinirmahan? Si Kaufman yun. Habang si Vice President Sara Duterte hindi nakasama sa defense team at dadalaw na lang sa ama bilang next of kin o immediate family. Hindi po magiging abogado ng presidente si VP Sara dahil sa saligang batas natin ay mayroong pagbabawal sa pag-practice ng propesyon. May mahigit 6 na buwan pa para paghandaan ng Duterte legal team ang kanilang depensa sa confirmation hearing sa September 23. Plano rin nilang ipabasura ang reklamong crimes against humanity laban kay Duterte. Sino naman ang gagasto sa legal fees ni Duterte? Siyempre, defendant muna, no? Yung magbabayad doon kung wala siyang resources na commensurate doon sa attorney's fees, edi ipoprovide po yan ng ICC. Hindi magbabayad ng government in the sense na kasi yung proceedings na to, it's outside of Philippine territory. Habang nakapiit ang dating Pangulo, pwedeng mag-ugnayan online sa Duterte at kaniyang defense team. Ayon sa website ng ICC, may sariling computer ang selda ng detainee na nakalink sa computer ng ICC. Ang detainee lang at ang kaniyang defense team ang may access sa computer. Hindi ito imomonitor ng detention center staff bilang paggalang sa right to privacy ng detainee at kaniyang defense team. Batay sa application para sa warrant of arrest ni dating Pangulong Duterte sa ICC, kabilang sa mga ginamit na ebidensya ang witness statements, mga talumpati at public statement ni Duterte, kaniyang mga kautusan at memoranda, mga dokumento mula sa PNP at ibang ahensya ng gobyerno, pati na ang mga drug watch list na nilikha ng mga otoridad. Isinaalang-alang din ang mga pag-amin ni Duterte na noong Davao City Mayor pa siya, may pinatay siyang 1,700 na tao. Sangkot siya sa Davao Death Squad at pinondohan ng extrajudicial killings, pati na ang pagsabing ang tanging kasalanan lang niya ay EJK. Ang kasalanan ko lang yung mga extrajudicial killing. Isinaalang-alang din ang mga banta niya na pagpatay sa mga sangkot sa iligal na droga sa kanyang inaugurasyon bilang Pangulo. Nasa 6,000 biktima ang tinukoy ng abogado ng mga biktima ng extrajudicial killings umano sa ilalim ni Duterte. Pero 43 biktima ng Davao Death Squad at Duterte drug war lang ang ipipresenta sa ICC. The prosecutor, based on his prosecutorial discretion, chose these emblematic events or murders. Sakaling mapatunayang guilty si Duterte, maaaring makatanggap ng reparation o danyo sa mga biktima o kaanak nila. Dapat itong bayaran ng sentensyado. Kaya habang nililitis siya, inaalam kung nasaan ang assets ng nasasakdal at pinapa-freeze ito. Pero dahil kumalas ang Pilipinas sa Rome Statute na nagtatag ng ICC, It will be up to the President in the sense that the President will direct the necessary agency to do the necessary legal remedy. mula sa The Hague, the Netherlands, Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News.